Hello mga kamimi, good noon po. Tanghaling tapat na. Sa likod ko po ay gumawa po tayo ng seedbed. Nag-prepare po tayo niyan kasi nga magtatanim kasi tayo dito ng iba't ibang klase ng forages na hindi po common dito sa atin, kaya po ng Indigofera. Kasi yung ating association president po ay magpapadala po ng mga seeds, kaya yon, gumawa na tayo ng seed bed dito. Hindi pa masyadong pulverized yan, pero kasi nga kanina lang natin na umpisahan yan. Lilet muna natin siya masandry at saka ayan, i-cultivate uli para po talagang mapulverize po siya, at saka mas pa nating lilinisin sa palibot niya. Yun, pinapakita ko sa inyo kung bakit ba ganyan. Pwede naman sanang itanim direct yung mga seeds, pero mas maganda talaga pag ano talaga daw, tawag doon seed bed, ano po natin, seedlings yung tatanim natin sa field talaga kung saan natin gusto, para mas madali po. Kasi pag seeds pa lang, hindi pa natin alam kung talagang tutubo o hindi, pero pag talagang nag seed bed tayo at saka naging seedlings, makikita natin na pag transplant tayo talagang mabubuhay po siya, kasi nga visible na yung kanyang tubo. Sige po So yan po yung itsura niya, masukal pa. So yung gagawin natin before natin yan mailagay talaga yung seeds yan para papatubuin, ay bawasan pa natin yung sa paligid niyan, yung mga forages na yan na dati natin pinapakain sa ating mga kambing. Biglang tumaba yan dito kasi hindi na nakakapasok yung ating kambing. Lahat po ito, kaya po nito yung tawag dito sa amin ay kalyakay. Napakataas po ng crude protein yan, kasi po na bilong pa rin yan po sa tawag doon sa forages na protein, protina yung laman niya. Gaya po ng mga iba pa nating mga tanim na kinakain ng kambing na talagang pang protina, kasi po may pads po yung bunga niyan. Pag nagkabunga, nagka-pads po yan. Kaya yun po, pinapabayaan na yan, pero ngayon nagsitaasan na kasi masyadong marami yan dito. Yan po, dito sa palibot ng ating seedbed. Ayan po, kaya po ito hindi po natin tinatabas. Itong isa po parang magkapamilya po sila, pero hindi ko po alam kung ano talaga pangalan nito, kasi dating may nagpatanim po nito para rin po sa kambing ito. Hindi ko alam kung Rinsone or anything. Kayo na lang bahala. Basta alam ko, tinatanim rin ito. Forages rin ito para sa kambing. Parang family lang rin ng ganito. Yan. Pero ito daw ay mas okay sa kambing. Pero sa tingin ko siguro nga, kasi pag nakita ito ng kambing doon sa labas meron ganito, mas inuungan ng kambing ito kinakain kaysa dito. Kasi parang isang family po siya. Ano yata? Fleminja? Parang ganun. Fleminja nga ba? O hindi. So yan po, nagsagawa po tayo ng seedbed dito. Yan. Kahit na medyo malagyan natin yan dito ng makapal-kapal na pag-seeding, importante maging seedling sila. At least mas marami po tayong seedlings na may tatanim, mas marami po tayong future na pagkukunan ng pagkain ng ating mga kambing. So yun mga kambing, hindi ko na rin ito masyadong papatagalin. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Yan po, nag-start po tayong maggawa ng seedbed dito. Hindi ko lang alam kung madugtungan ko itong video na ito hanggang sa pag sisiding na natin dyan. Tingnan natin, baka next video update din natin buhay na yung mga seedlings dyan. Depende po sa schedule natin, kasi marami tayong ginagawa iba't iba. Kaya naku, nauubusan po tayo ng oras mga kameme. Maraming salamat. This is your friend Agritechnics TV po. Hindi po natin masyadong pahabaan yung video. Nag-share po tayo dito sa inyo. Gumawa po tayo ng seedbed. Yung isang tanong kasi doon, ano ba yung advantage kung bakit kailangan i-seedbed? Sabihin na lang natin sa inyo, mas po siya, mas sure po kasi na mabubuhay yung ating tanim na ilalagay sa field kung seedlings na siya, compare po sa seeds. Kitang-kita na natin yung magiging ebidensya. Yan po. At saka another thing po kasi,
mas mabilis po siya mapalaki at dali pong alagaan, kasi po pag naka-seedbed yan, naka-seedlings yan, pag medyo kulang sa ulan na, pwede po natin silang madiligan ng sabay-sabay na andyan lahat-lahat yung puno, kasi itinanim natin isa-isa kung saang area ng farm natin na naka-seeds lang po at tumubo po doon. Pag nagdidilig po tayo isa-isa, napaka-laborious po nun. Pag naka-seedlings na po kasi at okay na yung kanyang rootstocks, at maganda yung panahon, nakaulan, basa yung lupa, at saka gusto nating mag-transplant, at least po mataas yung chance na mabubuhay na sa talaga, kasi naka-seedlings na po. At saka dito po, pag naging seedlings po at saka nagta-transplant po tayo, inaaral na rin natin na dapat walang masyadong maraming bawas sa roots bago ma-transplant para sure po tayong mabubuhay. At of course, at the moment na nagtatanim po tayo ng ganun, hindi po malakas yung init ng panahon sa araw na nun. At least po umaambon or basa talaga yung lupa, para sure po tayo na pag nag-transplant po tayo mga ka-agri, mabubuhay yung ating seedlings. Gaya lang pong ipakita natin sa inyo dito, kahit na masukal masyado, dito po indigofera, may tinanim po tayong indigofera dito. Yan po dito sa area. Nako, shadow ng masikip. Yan po, gaya po nito. Yan. Kasi nang itinanim dito, talagang basang-basa yung lupa. Seedlings na rin ito. Kinuha natin sa ating kaibigan. Kaso nga lang po, ayan po. Kung makikita po ninyo, ayan o, namatay yung top nito. Kasi kulang nga sa roots ng itinanim. Pero dahil basa yung lupa, yan, nabuhay po siya. Gaya po nito, ayan. Buhay na po siya. Ito rin po siya. Yan, kasi po isang uri ng ito ng trees ito Ito po yung paramihin natin, lalakihin. Sabi ko baka ito na rin yata yung gagawin natin ng seedbed. Ito po, buhay po siya. Yan. Kahit masukal lang dito, basta ang importante makakalabas sa mga iba't ibang forages po dito. Okay na yon. Pero yung gagawin po natin, sinusunod po natin sa paglilinis yan dito, para talaga makakalabas yung dahon niya. Okay na rin pag tumangkad na, tumaas na. Hindi naman natin kailangan pang putulin lahat yung mga tanim dito sa paligid niya, kaya po nito. Kasi po, cover crop na rin yan pag pasok na rin ng summer. Kasi po, papasok na tayo ng summer, October na po ngayon. Kaya wag na sana natin masyadong matabas ito. Ito yung nagsiserving dito, mulching sa lupa na hindi basta-basta madadry ito, para po talagang makakasurvive itong mga itinanim po natin ditong mga forages para sa ating kambing. Yun po. From seedbed hanggang po dito sa tinanim natin, sana po ay nakapagbigay tayo ng konting information po sa inyo mga kakambing. Ito, yun ang tubo ng live. Yan po, sabi ko nga noon baka wala, disgrasya lang ito. Kumuha tayo ng seedlings doon sa malayo. It takes pa 4 hours bago matransplant dito. Sabi ko wala na, tingnan nyo po, namatay na itong mga end part patay pero yan, nabuhay pa rin siya. Nagdilig po tayo dito. Ito, kaya po nito, buhay na siya. Pag naging tree na siya, tatangkad na siya, kahit hanggang lieg or magkasintaas ng tao, dyan na natin sa umpisa na gawing forages para sa mga kambing. At least po, ganun lang yun yung height nila. Susundin na natin para dadami yung pagtutubuan ng kanyang mga bagong sprout po, mga kamimi. Maraming salamat! Yan po, nag-share po tayo sa inyo na dapat talaga mag-seedbed, kasi napakalaki po ng advantage po naging seedlings muna bago natin i-transfer yung ating mga itatanim na mga forages para sa ating mga kambing. Bye bye na! Don't give up, never stop. He will help you reach the star. Though maybe you don't understand all the dreams and trust is hard. When your doubts try to stand, He'll send you a helping hand. But life is not just fantasy, all the dreams will be apart. Don't give up, never stop.